before matapos ang November at talagang before tayo magsimulang mamili ng mga regalo natin and umutang para sa pangpasko, ayan, reviewin na natin tong S-Loan by Shopee. Or si Shopee ba? O si C-Money? Si C-Money. So, si C-Money ang nagpa-finance ng S-Loan sa Shopee. So, tingnan natin ulit kung ano ang requirement para maging eligible ka for S-Loan, gaano kataas ang interest rate, and how does it compare with the rest of the lending service and apps na na-review natin. And anong conclusion natin? Okay bang hiraman to? Mababa ba ang interest? Magugustuhan ba natin to? Well, it's for us to find out. So, samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and personal finance na meron akong experience at ginawan ko na yan ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. If you are not aware, merong lending service na available sa ating Shopee app. Kung ikaw ay customer or buyer sa Shopee, then available ang S-Loan for customers sa Shopee app. And then, kung ikaw naman ay seller, meron ding lending service na tinatawag na S-Loan for seller sa Shopee app. Hindi ka pwede magkaroon ng S-Loan for buyer or customer at saka S-Loan for seller ng parehas. So, kung seller ka, wala kang access sa S-Loan for buyers. And only S-Loan for sellers ang available sa'yo. Okay. So, ano muna ba ang S-Loan? So, sabi dito, S-Loan is a feature where you can get a fast and convenient way to obtain cash loan. Eligible Shopee user can get access to competitive interest rate with a flexible repayment terms of 3, 6, or 12 months. And 12 months are only exclusive for selected user. You can get a credit line of up to 100,000 pesos. So, paano nga ba natin i-activate ang S-Loan? So, napaka-simple lang naman. So, open nyo yung Shopee app nyo, click nyo yung Finance. Pag nandyan na kayo sa Finance, makikita nyo yung S-Pay Later and S-Loan. Kung may access kayo sa S-Pay Later, makikita nyo yan dyan. And then, makikita nyo rin yung S-Loan. Pag click nyo yung S-Loan, eto yan na. Kalagay dyan is Activate Now. So, yun yung pipindutin natin para mag-activate ng S-Loan. So, during activation, kailangan natin mag-provide ng government ID. Once na click natin yung Activate Now, ipapa-enter sa atin yung OTP na marireceive natin sa number natin. And after that, mag-upload na tayo ng government ID. After which, i-enter na natin yung personal details natin. And then, make sure na naka-check yung dalawang box na agreement. And then, click Confirm. So, mapupunta na kayo dito sa summary page ng activation. So, dito pinapakita naman yung ways for you to increase your credit line. Like, upload your proof of residential address, link your Facebook, upload proof of income, yan. And then, you click Next. So, after clicking Next, ito na, facial verification na. After that, maghihintay ka lang ng approval within 24 hours kung ma-approve ka. Tapos, makaka-receive ka ng notification na, yan, congratulations, your S-Loan account has been activated. Tap here to withdraw. So, basically, ganun lang naman kasimple. Only one ID is required para ma-activate mo ang S-Loan. However, for you to increase your credit line, kailangan mo ng proof of income para mas mataas ang iyong credit line with S-Loan. So, try natin naman mag-calculate ng interest rate. Right now, kasi hindi ako uutang kay S-Loan, so hindi ko siya mapapakita sa inyo, pero pwede nating tingnan yung past loan ko with S-Loan. Ito lang naman din 2023 natapos yung isang loan ko. Okay, so kung pupunta tayo kay S-Loan, so click natin yung loan details ko. So, sa 41,000 yung nahiram ko, and then binayaran ko lang siya sa loob ng 6 months. Sabi dito, ang naging admin fee ko daw is 1,230. So, kung titingnan natin yun, 1,230 divided by 41,000, that's 3% ng loan amount. And then, nakalagay naman dito ang monthly interest rate na 2%. So, nakalagay dito ang total interest na babayaran ko daw ay 4,919.80. So, kailangan natin i-calculate kung gaano kalaki ang interest rate ni S-Loan per annum. Dito, naka 2% lang ako. Maganda kasi ang credit line ko or credit rating ko, kaya 2%.
Pero kadalasan sa mga ibang tao or karamihan ng tao, nasa 4 to 5%. Yung iba pa nga 6%. So, okay na natin ilagay siguro. Taasan natin kasi parang hindi magandang benchmark itong record ko na 2%. So, taasan natin. Doon tayo sa usual na natatanggap ng mga customer. So, around 4 to 5%. Sabihin na natin 5%. So, kung i-calculate natin tong 2%, so 2% monthly interest rate niya, 2 times 12, lalabas na 24% per annum ang monthly add-on interest rate. So, sa 4,919.80 divided by 6 times 12 divided by 41,000. Yan, lalabas na 23.9 or 24% nga. Kung i-compare natin to, yun ay nakabase sa akin ng 2%. Paano yung karamihan na nasa 4 to 5%? So sabihin na natin, kahit siguro sabihin na natin 4.5%. So sa 4.5%, 4.5 times 12, magiging 54%. So, I think mas okay na gamitin natin 54% kasi karamihan ng mga tao ay nasa 4 to 5% ang interest rate. So, kung ganun man ang interest niya, 54%, i-compare na natin yan sa mga na-review na nating lending service. Unang-una sa lahat, ang pinakamababa natin ay ang Revi Credit na nasa around 30% per annum. Sunod ang credit card na 36%. Next group, which is yung GLoan, GGives, LastPay, SPay Later na nasa 37.09% per annum up to 46.80%. After this, yung pangatlong group natin, dito na magpa-fall si S-Loan na nasa 54%. So, sa group na to, unang-una ang Bilis, sunod na ang S-Loan na nasa 54% per annum. Then yan, G-Credit, Atomic Cash, and Maya. And pinakahuli natin is yung mga matataas talaga na interest rate, Indian Nationals, and yung online lending apps like Cashalo. Hindi naman ganun mababa ang interest rate ni S-Loan, hindi rin naman ganun kataas. So parang masasabi natin na nasa halos acceptable interest rate itong pinapataw ni S-Loan. Maliban na lang kung meron kayong magandang credit history, yan, mabibigyan kayo ng mababang interest rate na katulad sa akin na 24% lang. Malaki talaga ang katipiran mo. Ang masasabi ko lang naman with S-Loan is okay talaga si S-Loan lalo na kung gagamitin mo siya pang business mo, pang dagdag, pang replenish ng stock mo. Okay na okay yan. So, what's our conclusion? Given the information na napag-usapan natin, pwede kang umutang sa Shopee app mo, kailangan mo lang ID to activate, and kung gusto mo mas malaki ang credit line mo is mag-upload ka ng proof of income mo. Pero kung hindi naman, di ba, meron kang available na credit line just with one ID sa Shopee. Pangalawa, nasa acceptable range ang interest. So hindi naman siya ganun kababa, hindi rin naman siya ganun kataas. Pangatlo, meron kang term na up to 6 months sa most user and then up to 12 months for selected user. Siguro, isa sa downside lang na nakikita ko dito is medyo malaki ang admin fee or processing fee niya na nasa 3%. Well, para sa akin kasi malaki na yun kasi percentage siya, hindi siya fixed amount. Hindi naman sa wag kayong humiram, pero pwede nang manghiram dyan kung wala talaga kayong ibang option, then go for S-Loan. So, sana nabigyan ko kayo ng updated information about S-Loan ni Shopee. And for our question of the day, naisip nyo na ba magtayo ng business nyo? Or meron na ba kayong sariling business? And given itong pinag-usapan natin ngayon na S-Loan, so sa tingin nyo ba, worth it yung interest na babayaran nyo sa hiniram yung pera pag nilagay nyo siya sa business? Let me know sa comment section sa baba at pag-usapan natin yan. At may chance kayong manalo ng 500 pesos every week. And also, huwag nyo kalimutan maglagay ng hashtag #Road275k subs para sa chance nyo manalo ng cellphone sa ating cellphone giveaway for the month of November. And syempre, huwag mong kakalimutan mag-like and subscribe dito sa aking channel. So yun lang muna po for today's video. But before I end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay. So shoutout kay Hilario Cano Jr. 490. Sabi niya, Road to 75k subs. Nice topic, Sir Pat. Personally, sa CIMB na ako mostly gumagamit. Pay bills, bank-to-bank transaction, cash advances, etc. Tama ka, Sir Pat. Very generous sa CIMB Bank na namimigay ng mataas na credit limit. Like you said,
be prudent lang sa pag-settle ng dues on time, and kung hindi possible, yung early payment ng dues. At Hilario Cano Jr., maraming salamat po for still watching and supporting my channel. Maraming salamat, sir. Yun lang muna po for today's video. I hope you could like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!